Sumainyo ang Panginoon. Ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Ito ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Marami tayong pinagtatalunan. Marami ang mga nag-aaway. So bahagi yun, maging ito man ay sa nakikita natin ngayon, yung bansa laban sa bansa, mga Israelita laban sa Hamas, at saka sa Hezbollah, Ukraine, at saka Russia, no? Pati yung West Philippine Sea, no? Pinagbabangayan natin. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Well, kuminsan kahit na sa kapitbahay natin, mayroon tayong pinagtatalunan. Ito yung nais natin pagkinanilayan sapagkat ang mga pagbasa natin ay tumutukoy sa mga bagay na ito. At may ilang mga binanggit dito kung bakit tayo ay nagtatalo-talo. Katulad ng panyaya ng alin, kasi sabi nga natin ay kung tutuusin ay nagmumula yun doon sa alin. Sino bang pinakadakila? No? Sino bang mas magaling? Sino ba ang may kapangyarihan? Kanino ba ito? So kaya yan ang kumisan ng pinag-iiwanan. Isa na rin yung alin, yung kakaiba ng tinatawag natin pamantayan sa buhay, ibang kaalaman at maaring ibang karanasan. Kaya kuminsan nagtatalo. Kuminsan sabi nga natin magkaiba ng perspective. Hindi, kibon yan. Sabi naman ng iba yan, hindi, tao yan. Kasi nga, yung isang bahagi lang nakikita. Pareho namang tama. Kaya lang, kapag ipinagtutulan mo na ito lang ang nakita mo at ayaw mong tingnan yung kabila, ay na doon nakikita natin yung pagtutunggalian. Bahagi o isa o yun, pagkaiba ng pagkaunawa. Sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Santiago, ano yung pinayag rito? Sinasabi na isa sa dahilan kung bakit nagtatalo-talo, nag-aaway alin. Inggit. Bahagi yun na pag-ingatan natin. Inggit. Dahil hindi nakikita natin, magkakaiba tayo, hindi mo pwedeng kunin lahat. May kanya-kanya tayong katatayuan sa buhay. May kanya-kanya tayong individuality. Hindi mo pwedeng kunin ang lahat. Hindi ka Diyos. May limitation tayo. Kaya bahagi yun, kaya instead na mainggit, anong kinakailangan? Hindi magbahagi namin. Pero hindi dapat pag-ingatan natin sapagkat kayo ay sisipsipin ng inggit ang inyong pakipag-ugnayan sa inyong kapwa, maging sino man yan. Kaya dapat iniingatan natin yung ating inggit. Bakit? Sapagkat mababaw ang pagkakilala natin kuminsan sa ating kakanyanan at sa ating mga limitasyon. Ano pa? Sa unang pagbasa, medyo mas matindi. Sa aklat ng makita ko natin ang karunungan ng sabi dyan, gawa ng masasamang tao. Yung mga itinuturing natin mga taong maitim ang buti. Anong sabi nila? Subukan natin ang mga mabubuting tao. So gawa natin sila ng masama at tingnan natin kung hanggang saan sila.
makapagtitiis. May mga ganong pulang tao, ano? Gawa ng kanilang kasamaan. At dahil sa ikaw ay gumagawa ng mabuti, ay ikaw ay nagiging bahagi ng alin? Sa kanilang pagkilala at pagiging isang nilalang sa daigdig na ito. Kaya bahagi yun sa aklat ng karunungan sa unang pagbasa. Pag-ingatan natin, may mga tao palang ang tawag natin ay maiitim na buli. Wala kang ginagawang masama pero gagawan ka lang masama. Bakit? Ganon sila kasama. Ito lang mga ilan sa mga bagay na nakita natin. Pero paano natin ito paglalabanan? Bahagi rin nun ay pinamanig sa atin ng buong may kapal. Una, katulad ni Jesus, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Kinakailangan natin ituro. Ang turo ni Jesus, ang turo ng pag-ibig, hindi ang turo ng pagkamuhi, hindi ang turo ng violenting pamamaraan, ngunit ang turo ng alin? Ng hindi violenting pagkilos. So bahagi yun na kung saan yung makita po natin. Sapagkat, sabi nga natin, ang tao ay likas na mabuti. Ba't naging masama yan? Dito, nung nakalipas, makita natin, nung nakaraang taon, mga bata pa lamang, sa Palestine, doon sa UNRWA, tinuturuan natin, kamuhian ang isang lahi. Karangalan nila na makapatay ng isang lahi ito. Parang panahon ni Hitler, tinuturo pala yun. Nagdagang itinuturo kasi hindi naman yung kanilangan ng tao. Bahagi yun. Normally. Kaya anong kinakailangan? Turuan din natin ang tao na alin? Magmahal. Hindi ang mamuhi. Turuan din natin na tumulong. Hindi ang mangapi. Yung ipinahayag ni Jesus, yung anong sabi nga yung buong kasulatan at ang mga guro ng mga propeta ay isa yung binabanggit, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At yun ay kinakailangan natin patuloy na ituro. Pag tumigil tayo sa pagtuturo na yan, mamayani ang mga maling turo. Bahagi yun na kung saan makita po natin. At sana, ay maging aware tayo sa mga maling katuruan na nagpapakilala ng alin ng pagpababa ng pagkatao ng isang uri ng tao o ng isang uri ng lahi. Ano pa? Pangalawa, makipag-usap, dialogue. Hindi natin na may iba-iba tayong pamantayan sa buhay. Kaya nga si Jesus na mismo nagsabi sa kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo? We need to open for dialogue. Kinakailangan natin ang patuloy na pagkipagkalastasan. Bahagi yun. Para alin, sana ay magkaroon tayo ng pagkakasunduan. Kaya kumisan ang sabi nga mayroon pa bang pag-asa na magkaroon ng kapayapaan sa Middle East? Yan ay usapin na alin, libo-libong taon nang nakalilipas. Pwede pa rin Pwede pa rin. Huwag nyo nang isasarado ang komunikasyon ng pag-uusap. Bahagi yun. Kaya lang kumisan nakakalungkot, itong nakaraang Miyerkules, kung nyo po nabalitaan, yung guardian of communication, which is yung Viber, o yung Bible, at saka yung walkie-talkie, ginamit na weapon of distraction. Bahagi yun, ayon sa mga expert, itong pamamaraan ng para makipag-ugnayan ay ginawang sandaga
ng kamatayan, weapon of destruction. May ilang mga namatay sa nabanggit na ito. At nakakalungkot, mayroong bata na nakasama. Pero yun ay open for communication. Kaya lang napakatindi ngayong panahon na ito. Anything could be used for or against kapayapaan. Kaya patuloy natin idulog sa harapan ng buong may kapal. Napakahalaga ang maging bukas na pakipag-usap sa anumang uri ng sigalot sa daigdig na ito. Pangatlo, bahagi rin ng paanyaya na ipinahayag na Jesus Elin, maging lingkod ng lahat. Medyo mas mabigat ito, no? Na maging katulad ng bata. Hindi lang basta naglilingkod, ngunit maglilingkod ng katulad ng bata. Kasi may mga taong naglilingkod para ano? Para sa sarili. Pag sinabi mong paglilingkod ng katulad ng sa bata, ang tumanggap ng katulad sa bata, para po sa mga Israelita, ang bata ay tinuturing na nobody, hindi kinikilala, hindi kabilang. Bahagi yun. Kaya hindi binibilang yung pinakain ni Jesus ng mga bata, kasama ng mga babae. They do not belong. Kaya napakahalaga na makita natin, hindi ka naglilingkod para rin, makilala ka. No? Kaya po kuminsan, kaya po nagkakagulo, Ellen, gusto mo lamang na ikaw ay makilala. Kaya kuminsan, dahil dyan, gagawin mo lahat para maalis mo yung iba mong competitors. Pero yun ang hamon ay pinahayag ng buong may kapal. Kaya po kung kayo ay naglilingkod at hindi kayo kinikilala, hindi kayo appreciated, binabaliwala kayo, ay isang pagpaliwanag ng pagtugon sa biyaya na ipinagkaloob ng buong may kapal. Medyo may kahirapan. Kasi it goes against human nature. Ano yung human nature? Makilala ka. Pero ano yung pahayag ni Jesus? That is beyond human nature. Divine nature. Yan ang natura ni Jesus. Na nawa makita natin na kahit na hindi ka kinikilala, naglilingkod ka sa Diyos. Kaya hindi na mas maliwanag. Kaya nga sabi nga nung iba yun, hindi self-serving. Kasi pwede kang maglingkod eh. Para alin? Yumaman ka. Para ikaw ay maging isang sikat. Hindi. Kahit hindi ka maging sikat, tuloy ka lang sa trabaho mo. Bakit? Yun yung paanyaya na ipinahayag ng buong may kapal. Kaya kung minsan hindi tayo nagkakaroon ng tunay na kapayapaan kasi bakit? Maraming intriga sa buhay. Gusto silang makilala. Hindi ang kapayapaan at ang pag-ibig na nais na ipagkaloob ng Diyos. So ito po, para mabawasan natin ang pagkakalo-talo, pagbabangaya. Bahagi ng pagninilay natin para sa araw na ito, na alin, ituro natin yung turo ng ating Panginoong Jesucristo na bumubukal sa kanyang pag-ibig. Pangalawa, maging bukas tayo sa anumang uri ng pakipag-usap at pakipag-ugnayan. Pangatlo, maglingkod tayo na kahit hindi tayo kinikilala, katulad ng isang bata.